Okay. Good evening po mga kapatid. Welcome po sa ating midweek service. Ano po? At nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Ngayon po ay magsisimula na tayo ng ating midweek. Ah, Bago doon ay babati po ako ng happy anniversary para sa Taoyuan, no? Kaya ang background ko ngayon ay happy anniversary. Yan. So yan po, at maaari na nating ibahagi ang link na ito. At masimulan natin ang ating midweek service. Po. Sige po. Good evening po sa mga kapatid na maaaring ang ilan ay nasa work pa rin o pauwi pa lang. So yan. So good evening. Sa atin po pagpapasimula, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, hiling namin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa gabing ito. Dalangin din po namin na ang biyaya mo ay sumagana sa bawat isa. Ang kalakasan mo ay mapasa amin, ang gabay mo at pag-iingat ay patuloy naming maranasan sa gitna, Panginoon, ng mga bagay na nangyayari, maging sa aming buhay, sa aming pamilya, o maging sa aming bayan. Patuloy ka, O Diyos, na manguna at maghari, Panginoon. Sa ngalan po ni Jesus, Amen. 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 So, mga kapatid, at minsan pa ho, welcome po sa TIC Filipino Ministry. At magandang gabi sa inyong lahat. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, ito po ay anniversary week ng ating Filipino Ministry sa Taoyuan. Salamat sa kabutihan ng Diyos, no? Kaya happy anniversary po sa ating mga kapatid sa Taoyuan. Po, at yan. Yung aking background ngayon ay yung ating background dito sa church sa Taipei. Okay, so maraming salamat po mga kapatid. Doon po sa mga naka-online na, you could share this link para doon para makita ng ating mga kapatid na sa mga ano sa mga group chat or inyong kasamahan, no? Okay, magandang gabi Ate Ja, no? Magandang gabi po sa lahat. Sige po, salamat sa Diyos. Kung kayo po ay may mga pasasalamat sa Panginoon, maaari niyo pong ilagay dyan sa comment section. At kung kayo man ay may mga prayer requests, maaari niyo rin pong ilagay o isulat dyan sa comment section o maaari akong i-message. So magandang gabi po Ate Luz, no? Sister Luz. So salamat sa Panginoon. At sa biyaya niya, tayo po ay nakakapagpatuloy. At tayo po ay kanyang sinasamahan kahit sa gitna ng mga panahon na nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. No? Okay. So tayo po ay dumako na sa awitin, no?
At ito pong awitin na ito ay maaring bago sa pandinig ng karamihan. At ang mensahe naman ay maaring pamilyar sa lahat o nararanasan ng lahat. Sabayan po natin ang awit na ito at ating pong bulay-bulayin. Panginoon, sa bawat araw na nagdaan, nadama ang hirap, pagod at alinlangan, mga luhang pumatak at pusong nasugatan. Ngunit alam kong hindi mo ako iniwan. Sa gitna ng bagyo, naramdaman ang iyong kamay. Inaalala yan ang bawat kong hakbang sa buhay. Kaya ngayon, buong pusong itataas ang tinig ng pasasalamat na walang wakas. Salamat, Ama, sa mga pagsubok na pinayagan mo. Dahil sa mga ito, tumibay ang pananampalataya ko. Ang bawat sakit ay naging hakbang patungo sa iyo. Salamat sa mga hirap na nagpatibay sa aking puso. Kung naging madali ang lahat ng bagay sa mundo, baka nakalimutan ko na kailangan ko kayo. Ngunit sa aking kahinaan, nakita ang iyong lakas. Sa bawat madilim na gabi, nandoon ang iyong liwanag. Sa gitna ng bagyo, naramdaman ang iyong kamay. Inaalala yan ang bawat kong hakbang sa buhay. Kaya ngayon, buong pusong itataas ang tinig ng pasasalamat na walang wakas. Salamat, Ama, sa mga pagsubok na pinayagan mo. Dahil sa mga ito, tumibay ang pananampalataya ko. Ang bawat sakit ay naging hakbang patungo sa iyo. Salamat sa mga hirap na nagpatibay sa aking puso. Hindi ko man agad naintindihan noon ang iyong mga plano at tamang panahon. Ngunit ngayon ay malinaw
ay naging hakbang patungo sa iyo. Salamat sa mga hirap na nagpatibay sa aking puso. Ang bawat sakit ay naging hakbang patungo sa iyo. Salamat sa mga hirap na nagpatibay sa aking puso. Amen. No? Salamat po sa Panginoon. Naririyan kayo, naririto ako. Ay, gabi po kay Luz Lucy, at kay Ate Maan, Ate Isabel, Andrea, Ate Permalex, Ate Maymay, Ate Corazon, Ate Bioli. So magandang gabi po sa atin at salamat sa pagsama. Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong ilagay dyan sa comment section, o kung kayo man ay may nais ibahaging pasasalamat sa Diyos, na po, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section upang sabay-sabay po natin na mapasalamatan ang Diyos. Okay. Sige po, tayo po ay dumako na sa Word of God na ating pong pagbubulayan sa gabing ito. Ito po ay tungkol sa mga pangako ng Diyos sa kanyang katapatan, at kahit na tayo po ay nasa lugar na imposible o kalalagayan na imposible po. So, iyan po ang atin pong pagpapatuloy sa aklat ng Genesis. Genesis 18 verse 1 to 15, o yung pagpapatuloy. Okay, so magandang gabi po, Ate Lori. Okay. So, sa gabi nito, atin pong tatalakayin yung God's promises in impossible places. God's promise in impossible places. Ito po ay kasama pa rin sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa aklat ng Genesis. So, God's promises in impossible places. No? At ang sabi doon, sa Genesis 18 verse 14, ang tanong, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap para sa Panginoon? Meron bang isang bagay na hindi niya kayang gawin? O is anything too hard for the Lord? No? At ang sabi ko sa Matthew 19:26, sa bibig ho ng ating Panginoon, with God, all things are possible. Sa Diyos, posible ang lahat. With God, all things are possible. And in Luke 1:37, nung kinakaugnay ng anghel ang patungkol kay Kristo, ang sabi po ay, for nothing is impossible with God. Impossible. So God's promises in impossible places. Alam po natin na sa Diyos po ay walang imposible. Lahat ng mabuting bagay ay posible sa Diyos. No? Ito po yung synopsis ng ating pag-aaralan sa gabing ito. O ito po yung buod. Genesis 18 opens with Abraham receiving 3 visitors at Mamre. He shows hospitality, and in return, God reaffirms the promise of a son through Sarah.
At dito po, minsan pa ho ay makikita natin ang pagkilos ng Diyos at pangako ng Diyos na si Sarah, yamang siya po ay napalitan na ng pangalan, ay magkakaroon talaga ng sariling anak, anak na lalaki. At tumawa po itong si Sarah sa kanyang disbelief. Pero diniklara ng Diyos na meron siyang kakayanan tuparin ang kanyang pangako kahit ito'y imposible sa tao. At ang mga talatang pong ito ay nagpapakita at magpapakita ng pananampalataya, no? Hospitality at ng abilidad ng Diyos na magbigay buhay kahit na sa barrenness o pagiging baog ay pwede niyang baguhin. At alam niyo po yung barrenness, marami po yung larawan no? Maaring ang tingin ho natin sa buhay natin ay unfruitful o maaring ang tingin natin sa buhay po natin ay para bang walang nangyayari. But believe me, mga kapatid, no, kayang magbigay buhay ang Diyos sa ating kalalagayan. At bilang mga pilgrims at mananampalataya kahit sa mga migrante, no? Ito ay nangungusap, ito ay nagbibigay pag-asa sa mga sitwasyon natin na para bang imposible. At napaka-importante rin ang pag-welcome ng mga iba, no? At pagtingin sa timing ng Lord, no? There are times na ang akala lang natin kailangan lang i-time in, no? Ano yung time in? Yung lagi kang naririyan, consistent. But there are times na may mga pumupunta at may mga pumapasok na opportunity, and we have to take the opportunity in the lifetime of opportunity. Kasi yung opportunity may lifetime yan eh. O, yung mga open doors may lifetime. And if we miss yung doors na binibigay sa atin ng Diyos o open doors or opportunity, mamimiss natin maari yung season na ibinibigay sa atin. Okay, so yeah. So tignan ho natin, no? Hospitality to strangers. At dito ho, nag-appear si kay Abraham sa great trees of Mamre habang siya po ay nakaupo. Ang Lord ay nag-appear kay Abraham. Ito po ay sa kalagitnaan ng tanghali o sa kainitan ng araw. At si Abraham, tinignan niya at nakita niya yung tatlong lalaki na nakatayo. At nang makita niya ito, siya po ay nagmabilis na pumasok sa kanyang tent. At siya po ay nagbow sa mga lalaking ito. At sabi niya no, sa verse 3, if I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Let me get you something to eat, so you can be refreshed, and then go on your way. Now that you have come to your servant, very well, they answered, do as you says. So makikita natin dito si Abraham ay inestima niya yung mga bisita niya, no? Yung tatlong kalalakihan na kanyang bisita. Okay, so sabi ro sa verse 6, so Abraham hurried into the tent to Sarah. Quick, he said, get 3 seah of fine flour and knead it and bake some bread. Then he ran to the herd and selected a choice, tender calf and gave it to a servant who hurried to prepare it. He then brought some curd and milk and the calf that had been prepared and set this before them.
While they ate, he stood near them under a tree. Talagang pinagbuhusan ng oras, no? Alam naman ho natin yung panahon na yon, no? Ah, at kahit sa pag-prepare ng pagkain, at ito po yung pag-prepare nila, no? Kinatay yung tender cup, no? Tapos mag-bake pa, talagang pinagbuhusan ng oras, panahon, talento. At hindi lang yung, oh, may natira ba tayo dyan, di ba? Kundi ang inoffer nila ay yung the best. Yan ang hospitality. Pag-offer ng best sa ating mga bisita. Okay? Ano pa yung makikita natin? So, yung mga lesson dito, hospitality to strangers. Abraham welcomes three visitors with generosity. At makikita natin dito yung generosity talaga, no? Yeah, inoffer niya yung best at talagang freshly baked. Tapos hinuga at paghugas sa paa, no? Napaka-importante yun nung kapanahunan nila. Tayo po, pilgrims often know the value of hospitality. Welcoming other builds community and reflects God's love. No? At lalo na sa context natin ngayon, tayo po ay dito sa Taipei na napunta tayo sa lugar na malaki talaga ang chance na magkaroon ng mga bisita, ng mga tourist, no? Welcoming others builds community at ito po ay nagpapakita ng pag-ibig. Sabi ron sa Hebrews 13 verse 2, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some have shown hospitality to angels without knowing it. No? At ito ay marahil nga ay pagbalik tanaw dito sa nangyari sa Mamre sa lugar ni Abraham. Ah, pupunta na tayo sa main na dahilan bakit nga dumako ang mga bisita. Where is your wife Sarah? They asked him. There in the tent, he said. Then the Lord said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son. Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already old and well advanced in years, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself and she thought, after I'm worn out and my master is old, will I now have this pleasure? Yun po, no? So these visitors announced Sarah will bear a son. Kakaroon ka na ng anak na lalaki. Gaya yun ng pangako. At tumawa si Sarah dahil sa disbelief. At believers may laugh at God's promises when circumstances seems impossible. Yet God's word stands firm. No? Minsan, may mababasa tayo ng mga pangako ng Diyos at maaring isipin natin, pwede pa ba ito sa akin? No? Maari pa bang mangyari ito sa akin? Maari pa bang gamitin ako ng Diyos? Yan, yung mga ganyan klase. No? Pero tandaan natin, basta pangako ng Diyos, for no word from God will ever fail. No word from God will ever fail. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay may pinapanalangin at may pinanghahawakan kang pangako ng Diyos, no? Maaring katulad ni Abraham at Sarah, ikaw ay dumating na sa punto na para bang imposible ng matupad ang panalangin, matupad ang pangako. Tandaan po natin, di ba? 2 dekada ang tinagal ng pangako na ito. At dumating pa nga sa punto nung sila ay gumawa ng paraan para matupad ang pangako.
Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nanghihina o natatawa, no, sa ating sitwasyon o sa ating kalalagayan, ay mag-isip-isip po tayo, tumingin at tumanaw tayo sa salita ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, at gaya nga po ng nasusulat dito, no word from God will ever fail. No word from God will ever fail. Okay? Bakit po? Kasi ang Diyos ay may kakayanan. No? God's power over the impossible. Sabi ron sa verse 13 to 15, then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? Verse 14, is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Verse 15, Sarah was afraid, so she lied and said, I did not love. But he said, yes, you did love. Talaga naman, no? Nagmaang-maangan pa kahit na narinig. At minsan ay talaga naman ang likas ng tao, no? Ayaw mapahiya kahit nahuli na. Okay. God's power over the impossible. So God confronts Sarah's doubt. Is anything too hard for the Lord? Sino ba sa atin ngayon ang may doubt? No? Sino ba sa atin ngayon ang nag-iisip-isip? Mga kapatid, kahit noon pa, natural talaga sa tao ang magtanong, mag-isip. No? Kung ikaw man ay nakakaranas ng panghihina ng iyong pananampalataya sa Panginoon, huwag mong isipin na ikaw lang ang nakaranas o nakakaranas niyan. Kahit ang mga naunang mananampalataya ay nakaranas din. Pero ang katotohanan, walang mahirap sa Diyos. So, tayo po ng mga pilgrims, no? Tayo po ng mga dayuhan dito sa mundo, tayo po ay madalas nakakaharap ng mga hopeless situation, no? Mga kalalagayan na napakahirap. Kahit yung mahiwalay ka nga lang sa mahal mo sa buhay, isang bagay na mahirap na, no? At ang iba ay nakakaranas ng financial struggles. Ang iba ay nakakaranas ng problema sa kanilang katawan o kalusugan. Nakakaasa tayo na maari natin at dapat nating pagkatiwalaan ang Diyos. No? Manalig tayo sa mga gawa ng Diyos. No? Napaka-importante yan, mga kapatid. Napaka-importante na tayo po ay nagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Tayo po ay maaring malagay sa iba't ibang sitwasyon. No? Ma Maaari po tayong makaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Lagi nating tandaan, with man this is impossible, but with God all things are possible. Totoo, maaring maisip natin at maunawaan natin sa ating pag-iisip na yung ating kalalagayan ay imposible na. Pero ang mga bagay ay magaganap at nagaganap hindi naman dahil sa ito ay imposible lang at hindi dahil sa kalalagayan natin, pero nagaganap ang imposible hindi sa husay at galing natin o kayamanan natin, nagaganap
nangyayari ang mga bagay na imposible dahil sa Diyos ay walang imposible. Sa Diyos ang lahat ay posible. No? At yan po ang maaari nating tandaan sa gabing ito. At maaari niyong ilagay, isulat sa comment section, no? Sa Diyos walang imposible. No? With God, all things are possible. Totoo ba yun? With God, all things are possible. Kahit na hindi ko nararamdaman, kahit hindi ko kaagad makita, kahit imposible ang aking kalalagayan, kahit parang wala ng pag-asa, sa Diyos ang lahat ay posible. Yun po yun, no? Eh, ang kalalagayan nila Abraham at Sarah talagang medically speaking, no? Physically speaking, ay imposible na. Pero sa Diyos, lahat ay posible. Okay? So ito po yung connection nito sa gospel. No? Sarah's miraculous sign points forward to another miraculous birth kay Jesus Christ. Kung si Sarah ay nanganak sa kahuli-hulihang yugto ng kanyang buhay, no? Si Mary naman ay doon sa panahon na siya ay birhen at sa kabataan, no? Sabi na nila ay mid or na mid-teenager ang edad ni Mary, no po. So, parehong imposible sa kanilang kalalagayan, isang birhen at isang baog, no? Isang barren. Pero nung kumilos ang Diyos, naging posible. Naging posible yung imposible. Ano pa? Just as Isaac's birth was humanly impossible, Christ's birth and resurrection shows God's power to bring life where there is none. Kung paano yung panganganak, pagbubuntis kay Isaac ay imposible talaga. Ang kapanganakan at pagkabuhay muli naman ni Kristo Jesus ay nagpapakita ng kapangyarihan na magbigay buhay kung saan ang wala. Kaya nga mga kapatid, kung ang kalalagayan natin para bang imposible na. No? Maging yung bansa nga natin, maraming nagsasabi na balik na naman tayo as sick men of Asia. At talagang napaka-imposible ng tignan. Pero mga kapatid, tayo'y mananampalataya at maaari tayong manalangin at manalangin sa Diyos na kung saan sa Kanya ay walang imposible. At kung ang kalalagayan man natin o ng mahal natin sa buhay ay para bang imposible nang magbago, o kung may mahal tayo sa buhay na imposible nang baguhin, no? Kung meron tayong kaibigan na para bang ang hirap bahagian ng mabuting balita, o kahit ang sitwasyon natin, no po, kung tingin natin ay para bang napakahirap at sunod-sunod ang pagsubok, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. No? At gaya nga nung awitin kanina, mismong yung pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay mailapit sa Kanya at tumatag sa pananalig at pananampalataya. Humanly impossible ba ang ating kalalagayan, mga kapatid? Sa Diyos walang imposible. Ano pa ang makikita natin? Diba? Sabi rin sa Luke 1:35-37, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, for no word from God will ever fail. No word from God will ever fail. Pangako ng Diyos,
tutuparin niya. Basta pinangako ng Diyos, tinutupad niya. Ano po? Yan. So ito po ang mga takeaways natin, mensahe natin sa gabing ito. Hospitality opens doors to God's blessing. No? Yung hospitality, pagiging bukas natin, ito po ay nagbubukas din ng mga pintuan. No? Although, kailangan tayo maging discernment, no? Sa mga pinapapasok natin. Pero kung pagkatapos ng discerning at alam natin na ang ang bisita natin ay legit naman, na po. At lingkod ng Diyos, ba, hospitality opens doors to God's blessing. No? Maging bukas tayo sa ginagawa at gagawin ng Diyos. Pangalawa, God's promises stand even when we laugh in doubt. So, minsan, no, yung mga promises ni God, maaring ikaw ay para pang ayaw ng maniwala pa, no? Kasi nga, ginawa mo na lahat ng paraan eh. Si Sarah nga, ginawa na, di ba? Pinahiram niya si Hagar at nagkaanak ng Ismael, no? Nagginawa na nila. Tapos talagang huling barahan na nila yon. Yun ang tingin nila. Pero, kumilos pa rin ng Diyos dahil ang pangako niya ay bibigyan niya sila ng anak na mula kay Sarah. Yan. Kahit sa panahon ng ating mga katanungan, kahit sa panahon na para bang ang hirap ng maniwala at manampalataya, ang mga pangako ng Diyos ay mangyayari at maghahari. Kaya kapatid, kung ikaw man ay dumako at nariyan sa lugar na para bang wala na, naibuhos ko na lahat eh. Wala na, nag-doubt ako eh. Now remember, God's grace and God's promises is us, beyond us. Kaya nga amazing ang grace ng Lord. Okay, ano pa? Nothing is too hard for the Lord. Ulitin natin. Nothing is too hard for the Lord, no? Lagay ko natin 'yan, no? Ilagay ninyo sa inyong sa inyong post. O ilagay niyo diyan, kahit i-type niyo diyan sa comment section. Nothing is too hard for the Lord. Nothing is too hard for the Lord. O kahit ngayon lamang ang maiwan sa inyo sa gabing ito, nawa ito po ay magbigay sa inyong puso ng panibagong sigla, no? Nothing is too hard for the Lord. Ano pa? Christ is the ultimate fulfillment of impossible promise. Ano raw? Christ is the ultimate fulfillment of impossible promise. Amen. No? Yan po yung ating maikling pagbabahagi ng salita ng Diyos. God's promises in impossible places. Salamat po sa Diyos. Salamat sa kabutihan niya. Dumaan man tayo sa punto ng buhay na akala natin napakahirap na. No? O minsan natatawa na lang tayo, di ba? Natatawa tayo maaari doon sa mga napapanood natin, sa mga nangyari sa namumuno sa atin. No? Maaaring natatawa na lang tayo. Minsan, kahit imbis na makonsumi sa ating bayan o sa ating sitwasyon,
Pero matapat ang Diyos eh. Mabait ang Diyos. At lagi natin tatandaan, nakabase yung ating pananalig, pananampalataya, nakabase sa kanyang salita, nakabase sa kanyang katapatan, nakabase sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa atin. Mapatawa man tayo o mapaiyak sa ating sitwasyon, lagi natin tandaan, tapat ang Diyos. Nothing is too hard for the Lord. Amen? So, magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay mag-close sa panalangin. Panginoon, sa iyo po ay lumalapit kami. Alam namin, O Diyos, sa maraming panahon at pagkakataon, nakakaranas kami ng panghihina, nakakaranas kami, Panginoon, ng pagdaing, at minsan naman napapatawa na lang kami sa aming sitwasyon. Sa iyo po, Panginoon, lumalapit kami, O Diyos. Inihiling namin na basbasan niyo po, kayo po ang gumawa ng magandang bagay para sa aming bayan, O Diyos. Sa mga panahon na mas nakakatawa na, tulungan niyo po kaming maniwala sa magagawa mo, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa husay ninyo at kakayanan. At sa iyo po, Panginoon, ay nilalapit ang pamilya ng bawat isa. Kayo po ang kumilos, Panginoon, sa iba't ibang kalalagayan, O Diyos. Maging sa physical problem, maging sa financial problem, spiritual, relational, O Lord. Panginoon, patuloy niyong turuan at tulungan kaming manalig, panghawakan ang iyong salita. At sa iyong mga kamay, Panginoon, inilalagak namin muli ang buhay namin, ang mga mahal namin sa buhay, mga anak, magulang, kapatid, Panginoon, na kayo po ang kumalinga. Ipinapanalangin namin ang lahat ng kapatiran, O Diyos, dito sa Taiwan at maging sa Pilipinas at saan mang parte ng mundo, na patuloy naming maranasan ang, ang pagkilos niyo, ang gabay ninyo, at panghawakan ang katotohanan ng iyong salita. Nanalig kaming lahat na wala pong mahirap sa iyo. Nothing is too hard for you. Salamat po, O Diyos. Maingat pong ibabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po mga kapatid, no? At minsan pa, gaya ng nasusulat dito sa akin likod, happy anniversary po sa mga kapatid natin sa Tawian, sa mga kapunta po sa Sabado. Napo, dalaw po tayo sa ating mga kapatid sa Tawian. So, God bless po. Patuloy kayong patatagin ng mga pangako ng Diyos.